Pangsanlibutang ulat. Sa yapak ni Paul, August 24, Colombia. Willington. Nagsimulang magbago ang buhay ni Willington matapos siyang tumigil sa pag-inom ng alak. Nagkaroon siya ng trabaho, sinimulan niyang bayaran ang kanyang mga utang, at nagpakasal sila ng kanyang asawa. Pagkatapos ay nagpasya si Willington kasama na ang kanyang asawa at 12 years old na anak na lalaki na ibigay ang kanilang mga puso kay Jesus sa pamamagitan ng bautismo. Isang araw bago ang binyag ni Willington, isang kaibigan na Adventist na si Jaime ang hinulaang may malaking plano ang Diyos para sa kanya. "Ikaw ang susunod na Apostol Pablo," ang sabi ng kaibigang si Jaime. "Maraming tao ang matutulungan mo." Hindi nagtagal at napagtanto ni Willington na tinatawag siya ng Diyos para tulungan ang mga taong lulong sa alkohol. Isang buwan pagkatapos ng kanyang binyag, habang naglalakad siya papunta ng simbahan sa araw ng Sabbath, naramdaman niya ang isang tinig na nagsasabing, "Tumigil ka rito." Kaya huminto si Willington. Sa kanyang pagtingin sa paligid ay nakita niya ang kalye ng lungsod na tabi-tabi ang mga bar kung saan siya umiinom noon. Sinasabi ng tinig na, "Kailangan mong tulungan ang mga tao dito na umiinom. Dati ka ring lulong sa alkohol at ngayon ay nagbago ka na. Kaya pwede mo ring matulungan ang iba. Tutulungan kita." Sa simbahan, hinanap ni Willington si Jaime. "May ideya ako," sabi ni Willington. "May idea din ako," sagot naman ni Jaime. "Sabihin mo muna sa akin ang iyong ideya. Sa tingin ko, sinasabi sa akin ng Panginoon na maging isang liwanag sa mga bar na iyon kung saan mayroon lamang kadiliman." Sabi ni Willington. "Wow," bulalas ni Jaime. "Iyan din ang nasa isip ko. Parang higit pa sa isang pagkakataon." Ang dalawang lalaki ay sumang-ayon na ang Holy Spirit ay tinatawag si Willington upang tulungan ang mga lulong sa alak. Nang sumunod na linggo, inanyayahan ni Willington ang mga tao sa mga bar na pumunta sa kanyang bahay para mag-aral ng Biblia. 11 tao ang tumugon at dumating para sa unang pag-aaral ng Biblia noong hapon ng Sabado. Sa paglipas ng mga linggo, napakalaki na ng grupo na nagtitipon sa bahay ni Willington. Kaya nagrente si Willington ng mas malaking bahay. Nang lumaki na ang grupo at hindi na sapat ang espasyo sa kanilang bahay ay lumipat sila sa isang meeting hall. Ang mga tao ay nabautismuhan, at ang grupo ay patuloy na dumami ang bilang. Sa wakas, napagpasyahan ni Willington na kailangan na ng grupo nila na magkaroon ng sariling lugar. Kaya naghanap siya ng mabibiling gusali, ngunit may kamahalan ang mga property sa lungsod. Habang nagdarasal siya, nadama niya na bumisita sa isang bar na madalas niyang puntahan mula noong 16 years old pa lang siya. Mukhang malabong mangyari, ngunit kung mabibili niya ang bar, maaari itong gawing meeting hall. Nanalangin si Willington. "Diyos ko, nais mo ba talaga akong magtrabaho para sa iyo sa isang bar?" Hinanap ni Willington ang may-ari ng bar at nalaman niyang ibinebenta ang gusali. Nakilala agad ng may-ari si Willington, at laking gulat niya nang makita siyang matino. "Ikaw ba talaga yan?" tanong niya. "Oo, ako ito," sabi ni Willington. "Naaalala mo ba na palagi ka pumupunta dito para uminom?" sabi niya. "Oo, naalala ko." Umiling ang may-ari na hindi siya makapaniwala. "Kilala kita," sabi niya. "Hindi ako makapaniwala na nagbagong buhay ka na." Sinabi ng may-ari ang presyo ng gusali. Walang ganoong kalaking pera si Willington. Sinabi niya sa ibang miyembro ng simbahan ang tungkol sa gusali, ngunit wala rin silang pondo. Hindi nasiraan ng loob si Willington. Ang mga plano ng Diyos ay perpekto. Ang sabi niya sa kanila, "Huwag tayong mag-alala. Ang gusaling ito ay magiging atin."
Siya at ang iba pang miyembro ng simbahan ay nagsimulang manalangin at makalikom ng pondo. Makalipas ang 1 taon, binili nila ang bar at ginawa itong simbahan ng Adventist at isang center of influence. Sa ngayon ay may 50 tao na ang dumadalo sa simbahan tuwing araw ng Sabat. Sa loob ng 1 linggo, ang Center of Influence ay nag-aalok ng mga training classes at programa para matutunang ihinto ang pag-inom. Si Will Hinton, na isang elder ng simbahan at deputy director ng Center of Influence, ay nagsabi na sa pamamagitan ng kanyang maliit na grupo, mahigit 15 dating lulong sa alkohol ang nagbigay ng kanilang mga puso kay Jesus at nabinyagan. Bilang karagdagan, 85 katao ang nabinyagan sa pamamagitan ng bagong simbahan at Center of Influence sa nakalipas na 3 taon. Ngayon ay nagtatrabaho ako para kay Jesus at hinahanap ang nawawala, sabi ni Will Hinton. Napagpasyahan kong maging katulad ni Pablo, palaging nagbabahagi ng ebanghelyo at humihingi sa Diyos ng kanyang kapangyarihan para akayin ang mga tao sa kanya. Idinagdag niya, ang mga plano ng Diyos ay perpekto, at hindi ito nagbabago. Ang mission story na ito ay nagbibigay ng panloob na pagtingin sa buhay sa Colombia at mga hamon ng misyon doon. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay makakatulong na magbukas ng 2 center of influence upang tulungan ang mga bata na nasa panganib ng drug and alcohol abuse sa Colombia. Ang mga center of influence ay nasa mga lungsod ng Buenaventura at Puerto Tejada. Salamat sa pagpaplano ng mapagbigay na handog ngayong darating na ika-28 ng Setyembre.